Ano yun sa tingin niyo na naging con naman nung na-introduce yung work from home? Encourages laziness and complacency. Boosh. Kunyari, baha sa labas, tapos papasok ka ng office. Diba? Joke. Kakaway. Ako naman yung negative sa laptop class. Yung kung tama yung description niya ate, yun yung naiisip niya talaga, is yung mga taong nag-work from home talaga. Kasi may pandidiri siyang... Oo. Ate, ba't ka nandidiri? Mas nakakadiri ka. What's up guys? Welcome to Monday na naman podcast. Where we talk about career, relationships, adulting stuff, and everything in between. We are your hosts. I'm Tiara. Ang puka ng LU, I'm Miro. Ang boy pantog ng Tondo. I'm Aldrin. ang boy next door ng Etivax. I'm Von. Ang gym boy ng QC. I'm Cheska. Ang queen of Etivax. Queen na siya ngayon. Na-promote na. Iba yung title niya per episode. Ano ba? Make it Maalala kasi ang haba kasi talaga nung sa'yo eh. Sige. Oh, At dahil dyan, recap muna tayo ng last episode. So last episode guys, if you haven't watched, we talk about yung recent pride and honor that we got due to Olympics and some details kung ano yung sa tingin namin kung magiging Olympic athlete magiging kami. Olympian. Sorry. Olympian kami. Anong sport. And of course, ano yung hot take namin dun sa issue. Ay. So, panoorin nyo. By this time, baka lipas na yung issue. Lipas na yun. Or Pero baka may congratulations bagong pa din all. mas talong, Baka nagpatayan na sila. Ay, bang. Guys, disclaimer lang, ang Monday na naman podcast, hindi namin kinokondone ng any kind of violence. Si The Aldrin. views and opinions of Aldrin does not. Joke lang. At dahil dyan, for today's episode. For today's video, wow! For today's episode, na pag-usapan namin naman ay iba na namang hot take. Pero, siguro, medyo delayed na siya. Pero ito yung sa work from home issue ng isang company. May nakakatakot pag dumuduro ka. Ay, Nababash ka eh. Pag may duro ka, nababash ka Kaya ako eh. nababash. Hindi yung work from home, issue ngayon na sumisikat sa TikTok and other platforms. So, ano yung takes namin doon? Ano ba yung working situation namin? Kasi, may EBAS ba kami dito? Work from home ba kami? RTO ba kami? So, Sino ba kami? Sino ba kami? Talaga. Oo. Pero sino ba kayo? Tsaka bibigay din Para namin mag-judge yung kayo opinions naman. namin dun sa mga kumalat na videos. Yes. So, kung di nyo pa napanood, quick summary lang kung ano yung Huwag mo na context sabihin ng yung video. company. Oo naman. So, basically, yung sinasabi nila is that yung mga naka-work from home setup or maybe hybrid setup, it encourages you na maging tamad and mas nagiging, sa dahil Tagalog, basically, para sinabi, mas nagiging bobo ka din due to the work from home Ito yung setup. exact words. Ayan. Sige, ayan. Iko-quote natin Ikaw natin, quote. Quote. Encourages laziness and complacency. Boosh. Ito pa. Sabi nung isa, Gusto talaga ni Tiara yung mga ganyan. people who work from home get dumber every day. Yes. Yun yung pag-uusapan namin ngayon, our take on that. Pero before, question muna para alam nila, sa mix naman tayo dito. Kasi baka may biases tayo. May biases tayo. So, ano yung work setup nyo ngayon? Or business setup? Basta paano yung... Or ano rin yung mga napagdaanan nyo na work setup. Na work diba? setup. Sige, ako Ikaw muna. tayo. Kasi Yes. ako muna kasi feeling ko ako yung naiiba eh. So, bilang nag-work sa family business na very traditional, hindi kami work from home. So, talagang everyday ako sa office and then some. Hindi lang sa opisina. Pero ayun, pero na-try ko mag-work from home for a bit lalo nung pandemic kasi nag-corporate din ako. So, may work setup ako before na medyo hybrid na parang 2 weeks on, 2 weeks off. Tapos naging alternating weeks, tapos naging once a week work from home na lang. Kaya ako nag-resign. Hindi, joke lang. Pero ayun, anyway, yun yung work setup ko. Na everyday ako nasa work. Kaya I guess medyo ma-differentiate ko yung or malalaman ko yung differences ng dalawa. Yes. Ako naman, currently, 100% work from home. Occasionally, Tamad. Lazy. Bobo. RTO. Reset. Kunyari, merong meeting or iinom, Yun. get together, mag-dinner, tapos iinom. For social gathering lang yung RTO. Oo, usually ganun nangyayari.
Pero naranasan ko rin yung, before pandemic, yung pumapasok ka everyday sa office. And then pandemic, yun, hybrid. Parang one day RTO or 2 days naging 100%. Ayun. Tiara. Ako naman, ever since naman, parang hybrid na talaga. So, parang may days within the week na papasok ko sa office and days within the week na mag-work from home ka. So, ever since nag-start ako mag-work, ganun na yung setup. Talaga? Kahit noong 2016? Maaga yung dati niyang company. Sobrang advanced sila sa work from home. So, even then, parang 2 days lang kami makapasok office, 3 days na work from home. Tapos, nung pandemic, dun ko lang na-try yung fully work from home. So, for ilang years ba? 4. Hindi, I mean, for 2 years na sobrang strict na pandemic yun. Purely work from home. Tapos ngayon, same na naman. 2 days office, 3 days work from home ako. Ikaw, Cheska. Kung muna, ganito ko. Hindi, gusto ko huli ako eh. Bida-bida ako eh. Superstar. Ako yung nagtanong eh, kaya sinabi ko na ako yun eh. Okay, sige. Ako naman now, ever since nga din talaga, like hybrid setup ako. Tapos, nag-full-time lang na work from home nung pandemic. So, ayun, parang 2 days or minsan 1 day lang within the week papasok sa office. So, ayun. Ikaw, Miro. Thank you. Thank you, Cheska. Back to me. Sa akin, I would say na-try ko na lahat nung bida-bida. De, joke lang. Kaya pala, Pero totoo naman. So, dun sa first company ko kasi, bago pa mag-pandemic, wala naman din kaming work from home sa 5 times daily yung pasok. Tapos, not until even naman before pandemic, tinatry na nila na magkaroon ng work from home parang once every 2 weeks, tapos naging once every week, ganun. Then, ngayon, at sa pandemic, syempre, 100%, definitely. Tapos ngayon, hindi ko masabing 100% kasi hindi naman siya yung parang nasa contract and everything. Pero hindi pa kami required pumasok sa office. But, encourage lang. Kunyari, may mga social events doon, parang in-encourage ka na pumunta. Pero yun not to just go sa office and work. Ang sinasabi ni Miro, dahil extrovert siya at gusto makipag-chika, pumapasok siya sa office. Pero even sa yun, hindi siya yung literally pumasok lang naman ako ng office. Pero still, di ba, parang I guess it would help na makita ka. So yun. So yun yung current setup natin. And with that, sige, punta na tayo sa Bardagulan. medyo kayo, hindi, joke lang. So ano yung take nyo na lang muna doon? At least nung narinig nyo yung video na yun. Sige, ako na mauna kasi first statement muna. ako yung pinaka-fresh na nakita ko eh. Kasi nung ginagawa natin tong topic na to, honestly, hindi ko talaga siya chinek. Kasi nga, alam ko na kagad na may negative energy. Pero nung nakita ko nga kanina na it encourages laziness, hindi naman dahil sa work from home. Diba? Or, basta parang napapansin ko kasi sa kanila, dun sa, ginajudge ko sila ngayon. Napansin ko dun sa statements nila, talagang parang OA na para lang magkaroon sila ng traction. Alam mo yun, parang sadya. Parang hindi siya sobrang opinion talaga nila. Feeling ko, ginawa lang nila yun para lang talagang may matrigger ng mga tao. So, galing nyo dun Pero anyway, yun. Parang hindi naman ako naniniwala na it encourages laziness. Kasi hindi naman porket work from home ka, madali na yung trabaho mo. Yeah. Diba? Kanya-kanya lang yan. Kung gusto mong mag-office everyday, why not? Diba? True. Pero kung gusto mong work from home, why not? Oo. Pero ako, honestly, mas gusto ko yung hybrid. Totoo. Para sa akin kasi, kung magre-release sila ng ganung statement, hindi manggagaling sa upper-ups, sa mga CEOs, sa mga managers. Dapat, galing doon sa mga workers talaga nila. Yung mga, yung mga program. Magsasabi sana ako ng basta mga regular work. Mga empleyado nila. Oo. Yun. Di, parang feeling ko kasi, tama nga si Von, na baka I doubt na sasabihin pa yun nung person na yun. Kunyari, baha sa labas, tapos papasok ka ng office. Oh. Diba? Joke. Nakaway. Baha sa labas, umuulan, lakas ng ulan. Wala naman tayo. Hindi naman nasususpend ang work eh. Diba? Pumasok ka.
Tsaka kasi, di ba kung iisipin nyo, sa lala ng traffic dito sa Metro Manila, Yeah. isa yun sa mga hindrances kung bakit kailangan natin, or parang isa yun sa mga reasons kung bakit kailangan natin i-study na magkaroon ng work from home setup talaga sa lahat ng industriya. Hindi lang basta sa IT, hindi lang basta sa mga kaya, but sa lahat. Kasi nga, ang lalay, sobrang isipin mo, tayo medyo privileged na nakakapag-drive tayo, komportable tayo nakakabiyahe. Pero paano yung mga regular workers na talaga nagko-commute, naglalakad, 'di ba? Gaano kalaking fraction sa everyday lives nila yung travel time. Tsaka yung pagod. Para isipin mong tamad ka, 'di ba? Or para sabihin mong tamad yung mga nag-work from home. Hindi pa pwedeng practical lang yung ganong solusyon. Diba? Oo, totoo. Parang Tsaka- batch of Bon para sa president. Oo nga. True. Gubad na ako. Di, pero ano nga, parang privilege rin nga na makapag-work from home ka. Totoo. Kasi hindi naman lahat ng trabaho is parang applicable yung work from home. Kunyari, karpentero ka, diba? Construction worker? Pero ako mas gusto ko talaga yung hybrid. Oo. Kasi di ko rin kaya yung talaga nakaupo lang. Exactly. Okay. Ako, hindi, sinasabi ko nga na privilege rin yung na makapag-work from home. Kasi hindi nga lahat ng job, na klase ng job is pwede mag-work from home. Pero nabasa ko rin sa Reddit na if pwede yung job mo, Why not? yung gagawin mo lang naman sa office ay kunyari, magpo-program ka, tapos sasali ka sa Teams. Or Wala bakpagchika ka lang. naman kakausapin talaga na wala ka namang Umipsip sa meeting talaga boss. dun, di ba? Why mo pa need talagang pumasok? And isa pang point dito siguro bilang sa, let's say, sabihin natin, management. Parang mas makakatipid din yung company sa parang overhead Facilities. nila. Oo. Kung onti lang yung pumapasok, parang let's say mas maliit yung babayaran nilang Office utilities. space. So, or mas maliit yung kailangan nilang space para sa mga employees. 'Di ba? Parang isang practical solution din yun na makatipid kayo sa expenses nyo as a company. So, Pero hindi lang... I don't think, yung mga, at least yung mga corporations, yung reason ata kung bakit pinabalik talaga yung, di ba, from pandemic na fully work from home to yung nag-o-office na is dahil nga may tax break sila. Kapag Sa PESA. sa PESA. So, talagang fino-force rin ng ibang companies na pumasok kayo kasi... Pero hindi naman may tax 100%, diba? Kaya hybrid, kaya naging hybrid in a way. I think depende na sa company yan. Na, di ba, kung ano yung i-impose nila na something. So, kung yung company na yun, everyday sila pumapasok, edi, okay, kayo yun. Pero mag-agree ba kayo na ang problema dito kung ba't iniisip ng person na yun na tamad siya tamad pagka work from home, siguro dahil ganun siya. Na parang kailangan niya ng ibang tao nagpo-project. It reflects. Kuya, ikaw na nagsabi nung part na yun, you're just projecting yourself. Baka mamaya... Yung sabi yung katamad-tamad. Baka Ikaw mamaya... yung tamad eh. Baka mamaya hindi siya productive pagka wala siyang nakikita May ibang mga tao. ganun naman talaga. Possible nga. Oo, pero hindi mo pwede Hindi i-generalize. hindi pwedeng lahatin na... Huwag niyang general. Wag mo. Baka yung tugos sa bicep. Tsaka, Hindi naman lahat ng company nag-encourage ng complacency. Hindi lahat ng companies out there madali yung pinapagawa. Tsaka wala naman sigurong forever sa buong 8-hour shift mo trabaho. Yan na nga yung point na parang sa 8 hours ba, like productive ka. Lahat. Totoo ba? Ano ka, robot? Oo, diba? Ano ka, Tiara? Si Tiara, 12 Kaya hours. yun. Tsaka yun nga yun eh. So, for me, parang regardless, ang take ko dyan is, kung tamad ka talaga. Regardless kahit saan ka ilagay, kung papasok ka, tapos pumasok ka sa meeting room at matulog, edi tamad ka pa din. Parang yun yung take ko. Feeling ko Saan ka ilagay? Diba? And yung sa makes you dumber, ay same lang siya na kung tamad ka. So, kung di ka nag-make ng time habang kung nasa bahay ka, tapos di ka na nag-make ng time mag-aral, same yun for sure, na kahit nasa office ka, Kahit magkakaroon ka ng reason. Bobo ka pa din. So, ano ba? Diba? Hindi naman problema na pinag-work from home. Bobo ka na talaga. So, wala tayong magagawa doon. Sorry, pero kahit saan ka pumunta, bobo ka. So, di ba? Bobo ka. Bobo ka, yun. Actually, Ikaw ang mag-adjust, depende hindi na sa kami. tao. Depende na Sa tao talaga. So, yun lang naman din. Tapos, ano ba yun? Yung sa laziness, for me, yun nga, yung commute talaga. Kasi dati, di ba,
nang ngayon, minsan nagdadala ng car. Pero dati, Drive mo, mabigat yun. Ay, nagdadrive ng car. So, tas na-try ko dati nung everyday pa na pumapasok. Kasi parang lahat ng modes of transportation. Na-try Like mo? jeepney, like, as in, sa isang araw para makapasok ka. Pedicab. Oo, kailangan mo mag-pedicab, tapos Di mag-jeepney parang ka. ano ka pala doon? Sumasakay. Ang hindi ko lang ata nasakyan, PNR. Tsaka yung ferry. Tsaka ferry. So parang dati nung pumapasok ako, kailangan ko mag-pedicab. Well, kasi tamad ako maglakad nun. So kailangan ko mag-pedicab. Oo. And then mag-jeepney ako papunta ng train station. Tapos from train station, syempre, Tumbling bababa siya. ka. Oh. So para makapunta dun sa office mismo, magbabas ka. Oo. So lahat talaga ng public Ang transportation. cute, no? Parang may mission si Miro na parang, pwede ka muna ako. Oo. So parang for me, di ba? Parang Check. Pag sinabi ko bang reason ko yun na ba't ayaw ko pumasok, ang tamad ko na dahil ayaw ko mag-commute. Oo, Diba? tamad ka daw. Tsaka isipin nyo yung papasok, nagko-commute na, tapos yung trabaho nila, physical pa. Yeah. Mm-mm. Diba? Oo. Diba yun nga Pagod talaga. Di pa physical yung sa akin nun. Yun lang naman. Ayun nga, tsaka yung oras na parang kunyari, let's say may parang work from homeable. Parang yung trabaho mo na gawa siya sa home. So parang isipin mo yung 2 hours, 3 hours, 4 hours na isa-spend mo sa commute, napagod ka na and everything, na gumastos ka. Yun pa, pera, of course, mas magastos pumasok sa Oo. office. Mag-commute ka, Or and yung drive. pagkain mo pa, ganun. So, isipin mo yung all that energy spent on, ano magagawin mo doon? Same lang naman ang gagawin mo sa bahay. Pero nakita ko nag-post ulit sila na parang yung isang koya doon na pinagtanggol niya yung sarili niya. Sabi niya na parang, kaya daw niya sinabi na parang it makes you dumber. Hindi ko alam kung ano yung part niya doon na, kung yung dumber yung ba CEO. or yung hindi, yung isang koya na. Yung may balbas. Yung una. Yung may balbas. Laziness and Lazy. complacency. Yeah. Parang kasi daw siya, parang nung nag-work from home daw siya, ang na-feel niya, parang hindi daw siya nag-grow. Like, hindi, parang naging stagnant siya. So, parang naka-help daw yung pagpasok niya sa office, ganyan-ganyan. Siguro sip-sip siya. What can you say? Anong take nyo doon? Hindi siguro hindi problema ng work from home yun. Parang kailangan It's meron. more on you, no? Oo. Yourself, Sabihin work on mo. yourself. Feeling ko yung motivation niya talaga is makita siya na nagtatrabaho. Yun yung feeling May ko. mga ganong tao na Ganun pag... naman talaga. Oo. Yeah, What may if mga ganun nga. sumipsip siya or mag-reach out Yan siya naman dun tayo sa sa superior niya? Mga performer siya. Na parang gusto niya may nanonood sa kanya habang nagtatrabaho. Diba? O parang yung validation niya coming from others, so that's why namomotivate siya. Pag work from home, sino makakita mo sa nanay mo? Nanay ni Wow, ang galing Carlos. naman ng anak Nanay ko. ni Carlos Yulo. Grabe ang anak ko! Nakapag-set ng call! Pero totoo naman. Pero valid naman yun. Pero valid naman, oo. Yun yung nag-work sa nga. kanya. Exactly. Pero hindi mo para sabihin sa Yeah, lahat. hindi Na para lahat. sabihin mo na work from Siguro, home is pwede na- niyang i-rephrase na yung work from home for him, mas naging lazy siya. Diba? Onting Oo, dagdag lang, sir. sir. Bakit kailangan... Pero yung isa pa na sabi, it makes you dumber every day, yun yung hindi mo i-expect someone na sa executive level. Oh. Oh, Na- level Siya ba ganun nagsabi? Executive ba siya? Yung CEO. Damn. Na ano na lang yung maririnig, 'di ba, isipin mo kung empleyado ka, or for example, ano naman sila na I think naman Baka flexible naman sila. flexible naman siguro sila na baka nag-work from home yung iba, 'di ba? Pero ano na lang yung To hear that feel from- mo na yeah. marinig mo yan sa CEO mo. So, kailangan Mag-isip-isip na kayo mga empleyado ng kumpanya. You better run. So, yung mga employees nun, siguro isipin, sige, papasok na nga ako. Oo, 'di ba? Oo. Iniisip niya pala tanga ako kapag Oo. nag-work from home ako. Mga diba? bobo pala kayo, hindi kayo makapag-convert ng PDF. Tsaka, Yung mga pag-excel. tsaka sa akin yung work from home din, beneficial siya for some people na, kunyari, global talaga yung work mo, na tipong may call ka ng, well, hindi siya, global. hindi Sasabihin siya mo kayo. ideal. International. Pero minsan may instances talaga na may kausap ka. Kunyari, Asia Pac, tapos may karoon ka rin kausapin sa Europe and America. Parang, anong Danas gagawin na mo sa na papasok Kiara ka, buong araw ka sa office para lang matake mo yung call na yun. Totoo. Parang yun yung mga, Totoo. for me, parang, maybe on that moment, dapat mag-work from home ka na lang talaga kasi wala kang time para masingit na bumiyahe ka pa-uwi. Yung mga ganong instances, Disclaimer pala ulit sa mga na-describe naming scenario. Dahil nga work from home kami and also nasa IT world kami. So, yun yung mga na-describe namin. Sorry na lang sa mga nga. hindi Pero- masyado makarelate.
I guess, Pero medyo, relate naman. medyo feeling ko yung corporate landscape, marami na rin talagang nakikipag transact sa iba't ibang countries, sa iba't ibang time zones. So hindi lang sa IT but generally yung corporate world talaga mas hindi lang focus sa local. Ganon din naman Let's say kunyari may Zoom, kunyari kami, hindi naman kami nakikipag-meeting all the time face to face na over lunch or over dinner. Parang sometimes may mga call din kami na ngayon sa negosyo namin na talagang Zoom or Teams or Google Meet. Hindi mo naman kailangan na sa office ka para i-ano sila, 'di ba? Sometimes nga mas pa yun mas distracting pa, especially pagka closed space. Na kunyari sa office namin, hindi naman ganun kalaki. So pag mag-meeting ka, maririnig mo yung conversation sa ibang tao. So parang mas nadidistract ka pa, 'di ba, in a way. And for me personally, wala lang, kwento ko lang to. Na kapag Go. nag-office ako, parang yun lang yung magagawa ko for that day. Na pumasok ako ng office, naligo, kumain, ganyan. Wala akong ibang magagawa na Sa bagay, di ka naman mag-grocery, naligo, ganyan. Ay, oo. Paminsan na lang. Nag-grocery Sa ka ba? baha. Pag Hindi, work from kunyari, pag work from home kasi, nakakapag-gym ako. Yun yung hindi ko na talaga nagagawa kapag mag-office ako. Kasi, sayang oras, yung oras na for context, medyo malayo. Tapos traffic. So, parang nagsispend ako ng 1 hour papasok, tapos 1 hour ulit pa uwi. Na, yun nga, kunyari ka, work from home ako, pwede ko na ma-spend yun sa gym, di ba? Or sa Sa sarili mo. Oo. Me Kung time. anong gusto kong gawin sa Jabol. 2 hours. 2 hours. Why not? Maghahanap ka pa sa porn. Scroll. Ayun. So, ayun yung parang benefits ng work from home. Pero, hindi ko sinasabing walang benefit yung pag-work. Ito actually yung question ko, guys. Ano naman sa tingin nyo? Kasi lalo naman lahat naman ng bagay may pros and cons eh. So, kahit maliit or malaki, ano yung sa tingin nyo na naging con naman nung na-introduce yung work from home? Siyempre, hindi naman yan all... Sige, simulan ko muna yung sa hybrid. Pro sa pro. pro sa pag-office. Feeling ko isang pro sa RTO is mas mabilis kang mag-knowledge transfer kasi kaharap mo. So, pag magtuturo ka ng, let's say, something, ang bilis mo lang makikipag-usap. Yung communication nyo talagang madali. 'Di ba? Walang ibang hindrances, kundi kayo lang talaga dalawa. Or kayo nung group. Ganun. Tas, ano pa ba? Mas collaborative siguro kasi hindi naman mas collaborative pero parang mas may encourage makipag-collaborate kasi kasama mo na. 'Di ba? Parang kaya nyo naman mag-collaborate online pero mas madali, I guess, personally, pagkasama mo na. Kasi para ka lang din nasa school, ganun. Or, and para ka nag-work talaga with people na kausap mo. So, sa akin, sige, go. Yeah. Sige din. Cons lang ng full 100% na work from home. Minsan kasi, kapag lagi ka nag-work, tapos wala ka ibang nakikita. Kunyari mag-isa ka lang sa bahay siguro, or wala may sigaw ka na lang bigla. Naansya ka na. Parang nakakabaliw din minsan, lalo nung pandemic. Parang wala nakikita yung mga ka-work mo. Pero mas maganda na from time to time, na mag-RTO kayo, hindi para mag-work, para mag-interact. Kunyari, may pagkwentuhan, uminom, lumabas, kumain. Yun lang yung nakikita ko. Ako nung parang matagal na, kasi nagkaroon ako ng 2 weeks on, 2 weeks off eh. Yung 2 weeks off ako na work from home, parang hindi ko naman namimiss yung mga... Pero kasi kami taon eh. Sabagay, pero I guess, ayun. Kasi sa amin kasi once per 1 month lang. Once per 1 month. Ay! Once a month. No, baka perfect ni Tiara talaga. Isumin dyan sa perfect na tayo. Ano yung word na in-invento niya kanina? Work from home. Work from homeable. So, work from homeable. Sige, go, Tiara. Ako, ang benefit ng RTO is yung social aspect lang talaga. Kasi yung parang nature rin ng company namin, hindi naman siya, parang walang sense na, ayun nga, global siya. So, hindi ko masyadong, hindi walang teammates within the universe. Wide up in So, here. yung mga kausap mo rin talaga is yung mga nasa ibang bansa. So, parang medyo wala siyang point. So, ang pinaka-benefit talaga is yung social aspect nung pagpasok na makikita mo yung mga ibang tao.
So, yun yung sa akin. So, yun rin, makakabit ka ng relationship with them kasi nga, lagi kayong, confined space. So, lagi kayong nagkikita, ganyan. So, ayun. Yun lang yung benefit for me. Con. Kasi, con ng pagpasok sa office or Hindi, con ng ng work from home? Con ng work from home, same mo kay Aldrin na medyo nakakabagot pa minsan. Dahil, lalo yung pandemic talaga, parang, sheesh, hindi ko na alam. Ano bang gagawin kong iba? Ganun. So, yun yung con for me ng work from home. Or also, kung kunyari, ewan ko, kung di stable internet mo, siguro. So, or mainit. Or nagba-brown out. Oh. Ganun ba sa inyo? Hindi, nung nag-work sila, nag-shoot tayo sa condo. Tapos umalis ka na yata, tapos biglang nawalan ng kuryente. Wala siya. Nagko-call si Tiara, tapos biglang nawalan ng kuryente. Sakto eh. Anyway, ayun. So, siguro kung okay naman yung mga ganong factors, yun, siguro mental health lang or yung palang nakakabagot na wala kang ibang kausap. Yun, sa akin. Sa akin, 3 things. Wow, 3 things. Pinag-isipan talaga. Nag-review. Main character talaga to si Miko. Ano yun? Oh, I'm sorry. Ano Sige. The first thing nung kay Won, yung sa pag-collaborate. Kasi Kinopya diba, na pala. hindi wait, kasi diba, na-try ko nga before na 5 Kopya lang times. pala. Pero hindi ko naman sinabi na dapat ganun ulit. Pero, dati kasi, kunyari, diba, magkaka-floor kayo. Right now, kapag sa work from home, pag nag-chat ka, of course, pwedeng busy rin yung tao and everything. Or kailangan mo pa mag-set ng meeting. Kasi lalo kung hindi ka sure. Pero pag yung mga small stuff dati, pag nasa office, parang madali mong, pag alam mo na kung sino yung pupuntahan, alam mo yung parang small talk lang na, uy, ano ba to? Parang kunyari kung one-line question lang naman. Ka lang naman. Hindi, I mean yung iba. So, I mean, depende si Carlos Yulo. Oo. Hindi, pero yun na, for me, yung in that aspect, sometimes, na mas prolonged yung steps to do to confirm small things kesa yung dati. Nag-review talaga to. Na makita. Yung second naman, kinopya ko lang talaga yung sagot ko. Lap dance Bida-bida lang to eh. Ay, sorry. Yung second, yung second yung sa social aspect. So, kay treating, Sarah, sinamarize na. Nakakainis si Mira na baka... I-lap dance mo ulit. Hindi, pero may reason naman kasi. Iba naman yung ewan ko kung ganun yun sa inyo. Sa akin yung social aspect. Kasi for me, mas madali akong makipag-work. Ni-reward kilala ko yung... mga fancy shit eh. Hindi. Pero kayo ba? Hindi, question ko. Sige. Question. Mas may difference ba sa inyo kung kilala nyo yung tao, kung may alam kayo versus, I mean, at least hindi yung parang, work level kaya mo ba lang. yan? Sabi ko, wala akong pake. Kailangan malaman 5 anak niya? Ano ba? Hindi. Masasagot niya ba yung tanong ko sa work? Nasagot mo na yung tanong ko. Nasagot mo na yung tanong ko. Wala akong pake. Exactly. So ako kasi baliktad. Okay, pake ka. Hindi, mas feeling ko, mas madali akong mas madali for me makipag-work kapag at least may isang level. May connection na at some point na parang may alam ako na Hindi, totoo naman. may common things. Totoo. So, yun yung for me. Parang it will work on your favor. Parang baka, mas Oo, diba? Parang mas madali minsan na yung kesa mag-traditional ka na Fort IT na, mag-submit ka ng ticket, blah, 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 blah. Ay, sinunod yung sistema. Hindi, I mean, for me, it works. Pero if it works, why not, diba? Kung napakaliit na bagay, diba? Kung may 30 seconds to do, tapos 5 minutes mo papagawa sa akin, parallel. Pala yung pinag-uusapan. Okay. Ganon. Alam mo, Miro, bagay Favors. ka maging delivery lead talaga. Yung Parang deserve mo. Parang bakit mo ko papagawa ng 5 steps kung isa lang naman yung hinihingi ko na kaya mo na. That's why pala sinasabi mo 5 steps. Kasi sa utak ko, bakit ang daming step? I-chat mo lang, hello, Papa. Diba? Hindi. Yung mga ganon, sorry. Wording. Ay, nakalimutan ko na yung third aspect. Yeah. Wag na. Second lang yun. Hindi, pero gets ko yung Miro na, siguro may papag-usapan kayo na, na parang small talk habang nag-a-attend sa meeting. Sorry, naalala ko na. Yung third ko, baka ako yung mali, pero wala akong sense of time kapag work from home. Unlike kapag nasa office kasi, parang na lunchtime kakain ka na ganun. Parang minsan dinedelay ko siya, kaya kung i-delay na, may na lang o kaya kain na lang ako sa tapat Habang nag-work. Oo. So parang for me, pag 100%, parang mas overwork ka nga kapag nag-work from home versus nag-office. Di ba parang mas benefit pa nga yun ng company kasi mas Depende sa... Parang sa'yo pala. Depende sa depende sa culture ng company rin. Na gusto ba nila nag-overwork yung tao o work-life balance? Kumbaga, sulit ka sa kanila. Ano yun? Gusto ba sa inyo? No comment.
Pag nasa iba na siya para makapag-comment siya. Pero yun yung Pero sa kahit akin. RTO ako, nag-overtime. So, So yun yung Ilang sa hours akin. yung overtime mo everyday? 2 hours? 3 hours? 8 hours din. Paid yan, sis. Hindi. Ay, ni-reveal. Hindi, joke lang. Basta yun. Kaya yung mga nagsasabi dyan, nagbabash kay Tiara na hindi marunong sa sistema. Hindi nyo alam pinagdadaanan ng global ambassador na to. Hindi nyo alam pinagdadaan ni Miss International. Kung makasama niyo yan sa work, ang masasabi niyo lang, kawawa ka naman. Oo. Binabash nyo pa yung tao. Sabihin nyo, di Baka naman. marunong lumaro sa Binabawi ko na yung mga pambabash ko kay Tiara. Kita nyo lang pinagdadaanan ni Tiara talaga. Ay, gagi, bago ko makalimutan. May nag-comment dun Ayun! sa may nag-comment dun sa nag-trending below na the video belt. na yun. Sabi, pinersonal si Tiara masyado. Ano pangalan niya nun, Bon? Basta sabi niya, pangit ka na nga. Hindi ka pa Blah, 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 blah. Ang dami Basahin mo sinabi ni yung loss of Kuya. power. Pero yung picture niya, anime, feeling ko pangit din to eh. So Hindi pangit ka. Sorry. Mali yung Tagalog ko. Si ano Okay, yan? okay. Kaibigan mo Ito, talaga Tiara. kita. Gago, hindi anime yung picture niya. Gago, legit yung picture niya. Legit ba? Hoy, Enrico Shi. Uy, God. Pangit ka din. Excuse me ha, bago ka mag-comment, pangit siya. pakiayos yung Sige, kay Cheska. Sorry. pakiayos yung mga profile picture pag nagko-comment ng mga Pangit, ganyan ha. Siguraduhin mo pagtingin ko sa profile mo, oh my God, ang hot nito. Anong Deserve masasabi mang mo? Ano lahat. masasabi mo sa profile picture? Ay, te, yung outfit mo dito, medyo outdated na yung mga gantong atake ha. Yung mga flannel, tapos nakabukas yung, it's wrong. Sorry! Paki-zoom in kay Jen. Pero at least hindi daw siya Hindi, ng bag. Jen. Hindi. Ang mali yung flannel niya kasi malaking checkered. Pangit yun. Yeah, that's not okay. Ouch siya. Plaid yata to, plaid. Ouch. Plaid. Yeah, yung flannel niya yung malaking checkered. Meron sa Uniqlo yung bago, girl. Doon ka bumira. Search nga natin to. Enrico C. Sige na, sorry lang. Sa TikTok ba yan? Or Commercial lang. Instagram? Ay, isa-search Ano masasabi niyo dun sa loss of power na pinagsabi ni Kuya? Loss Feeling of power. ko ano yan eh. Yan, Power mo. yan yung mga nagbabasa na ano. Ikaw, tanggal ako ng kuryente. Pero hindi ko alam kung tama yung pagkakaalala ko Pero Kaso yun kasi yun kay Machiavelli yata. Nung unang panahon Oo, pa. ganun pala. Ay, eto siya. Gago, lumabas agad. Feeling ko nga, I think yung point ng book, sorry na ano kami, pero yung point ng book parang ganun din siya. Connections, dapat medyo marunong kang lumaro sa tao and everything. Kaya nga alam naman natin na si Tiara talagang marunong lumaro. Oo. Ano bang laro Laro. Ano bang gusto mo Ano laro? laro gusto mo? Rugby. Lalatagan ka lang. Rugby. Ano sige. yung game plan yan? Ano na tayo? Sorry na commercial. Ikaw naman, Cheska. Ano yung, kung meron man, Iniista ko si Enrico. kung meron, ano yung nakita mo lang na con? Ayan, galit. Con ng work from home. Yun. Ako, agree ako dun sa sinabi nila Tiara. Kasi nung pandemic, talagang parang mababaliw ako, guys. Na parang, shocks. At first, akala ko, happy ako doon na work from home, na 100%. matagal, ganyan. Kasi nga, hybrid naman talaga kami. So, we're used to working from home. Pero ibang level pala, pag yung straight talaga ng work from home, wala kang nakikitang tao. So, parang, ano Tapos ka na di ka lang. rin makalabas. Yeah, Kasi, also, feeling ECQ. ko, factor din yan na pandemic noon. Tapos parang mas nakakabaliw. Pag gising mo, haharap ka na lang sa laptop, tapos matutulog ka, babalik ka lang. So, walang boundaries between work and yung personal life mo. So, parang nablur yung lines. That's why parang, yun yung cons ng working from home. Na nawawala ka ng sense ng ano. Also, di ba, yung mga meme na parang, yung akala ng nanay mo, hindi ka nagtatrabaho, tapos, buksan mo, maglaba ka nga, or uutusan ka to do chores. Habang nasa meeting ka, no? Habang nasa meeting ka. So, like, yun, goes to show nga na parang nakakalimutan na, nag-work nga pala tong taong to, di ba? Parang, nawawala yung boundaries in a way. Pag, like, super work from home ka. Tapos, ako, same din naman sa RTO kasi kailangan ko rin naman ng interaction with workmates and yun nga sa mga tao. So, yeah, yun yung pro sa akin ng pero that's why na-figure out ko rin na after pandemic, hindi mag-work sa akin yung work from home. Ayoko rin naman na lagi akong papasok sa office. So, hybrid talaga yung perfect, slayable, 10 out of 10, 5 stars. That's what's gonna work for me. So, yeah. That's my take.
Okay. So, balik Paalam. tayo sa issue. Wow! Balik tayo kay Enrico. Hindi kasi marami pa sinabi. Meron pa ba tayong hindi na pag-reactan? Yung laptop class. Ano meaning ng laptop Ay, class? hindi ko nga Ito, nag-gets si Si Aldrin. Sabi niya kasi Ito na search ko kanina. Pero dinilit daw yon yung part na yun. Parang hindi ko Hindi ko sure. Baka hindi natin maano yung Ito. ni... Laptop. Okay. So, eto, sabi kasi, nag-follow up sila ng video kasi ang dami nagalit. Ang dami talaga nagalit. Parang Isa si na Kiara kami lang doon. yun Isa na kami doon. Pero kasi mali rin naman talaga yung statement nila eh. So, kaya feeling ko madaming nagalit rin. Diba? So, sugurin natin yan. Mga work from home people. Pero ito yung comeback nila. Sabi nila, yung mga nagagalit naman, they are from the laptop class. Sabi. Which means, feeling ko, dahil ang laptop class for them is baka yung mga IT folks, ganyan. Yung mga lagi lang nasa laptop. Talaga ba? Ano ba yung laptop? Hindi, ito nakalagay. Ito sabi sinerge ko. Laptop class. Describing the class of people who were able to work remotely and maintain their employment with relatively little personal risk to their health and livelihood. Explain. Hindi lang Pero naman. wait lang. Yan ba talaga minimin ni ate? Yun Kasi nga, parang feeling ko hindi. hindi niya alam yan eh. Oh. Parang kasi, kapag, Hindi siya nag-research. kasi di ba nung pagkasabi niya, parang may Hindi mo naman pagdidiri. pala alam yung laptop class. class. Baka ka sa dyan. mga IT people siya Sinabi talaga yung laptop nakadirect. class eh. IT naman niya kasi ulit? sila eh. For the, people Ayun nga, yung mga Who can work at remotely people daw. that Yun who yung- can work remotely and yun yung keep sabi their sa Google. employment. Paano yun? Let's say ganito, magbibigay ako ng context. Mga creatives. Ayun. Hindi naman sila all the time, di ba, parang laptop din naman ginagamit or parang mga PC rin naman ginagamit nila. Tapos let's say, kunyari video or basta parang creatives ka, content, ganyan, or music, whatever. Di ba parang hindi mo naman kailangan pumunta ng don't office know. or ng studio or ng Hindi wherever. talaga. Unless yung technology wala dun sa bahay mo, nandun sa office. Hindi ko nga rin na gets talaga. Una, akala ko, laptop class is para sila sabi niya working class. Working class din naman sila. So, hindi yun. Baka notebook gamit nila sa Baka pag-work. sila. Baka nagpa-program Yellow na pad. sila sa papel. Tapos Baka pagdating sa naka-gaming office, setup naman pala sila. Ay! Hoy! Or baka, sige, let's give them benefit. Baka nakatab sila. Pero still, wala namang Hindi, difference hirap yun. naman magtrabaho ng tablet. Feeling ko pag mataas ka na, okay lang. Pero still, hindi rin naman Hindi, Kasi siya. ang mga hirap office, maging productive maging wala ng namang tablet. PC, puro laptop yun. Ewan ko nga yun. Hindi ko alam ano yung negative sa laptop class in general. So anyway. Yung laptop class kasi, feeling, yung kung tama yung description niya ate, yun yung naiisip niya talaga, is yung mga taong nag-work from home talaga. She's stupid. So yun yung, pero I doubt yun yung naisip niya. Oo. Talaga. Kasi may pandidiri siyang... Oo. Laptop class. Ate, ba't ka nandidiri? Mas nakakadiri ka. Hindi, ayun nga. So parang, meron pa nakakatawa. Parang ako natawa siya. Hindi siya confirm. Nakita ko lang sa Reddit na parang apparently this company na-hack yung employment, yung HRIS nila. So yung HR data. Hindi, parang, hindi ko na-confirm Nakita ko lang sa Reddit. So parang na-hack yung employee data nila Ng laptop. ng someone nang naka-work from home. Parang may signature daw doon na parang na-hack kayo ng someone na nag-work from home. Wait nga, search niya natin. Pero hindi to confirm. Nakita lang namin Chika PH. Sure! Basta doon sa Reddit. Ang fun. Pero ang funny nun. Pero yun nga, sa tingin nyo ba talaga genuine yung pagde-describe nila nun? O Hindi ko talaga? alam, feeling ko for ads eh. Hindi, may feeling ko half-half. Kasi nag-post pa si Koya na parang defending himself nga eh. Kasi kung wala ka naman paki-scripted, binigay lang sa'yo, ba't mag-waste ng time to Pero defend? very wrong yung ganong ginawa. Pero honestly, kung meron na silang client base, i-risk ba nila yun? Oo. Meron silang client base na apparently this company is providing health IT services na related sa health. Na may clients na sila sa ibang bansa. Baka, So kung oo nga. ganun yung may client base na kayo at parang namang nasa Why do it BGC for sila clout? naka-office. So may pera na sila. Mm. Bakit nyo gagawin pa to?
Diba? Di ko nga gets yung ads na yun Para saan yung ads na yun? Employment ba? Paano They just kaya be yung tripping. HR nila? Paano kaya yung HR nila pinagtatanggal tong mga... Hindi. Hindi, kasi nakita ko ano nga meron ring post sa Reddit. Di ko rin confirm to. Pero for fun lang. Si Reddit share ko. girl. Hindi na siya TikTok girl ngayon. She is a Reddit girl. Ay, Open ko nga on. Wow, pero sa TikTok ko napanood yung video. Punta lang ako sa Reddit for the opinion. Oo. Ayan. So, nung nakita ko sa Reddit na parang meron daw sa company na yun, may hiring na sila. Head of marketing. So, baka natanggal yung marketing person na, Search na natin sa link. na nakaisip nitong podcast nila. Pero nakakatawa. Ayun. So, anyway, siguro naman... May long form podcast sila. Wala. Parang Hindi. puro short lang. Parang umeme lang. Puro sila reels eh. or short Pero- clips. Yun ang tamad. Pero kung yung CEO mismo, yun yung... Kung kaya niyong gawin tong Monday na naman. Diba? I think hindi kasalanan na yun ng marketing person. Kasi kung yung CEO mismo, yun yung lumabas sa buwangan. Exactly. Also, ang daming steps na for approval ng ganon. So, like, wala bang nagsabi sa inyo? Wala man lang ba isang tao doon na parang medyo hindi maganda tong gagawin Ang dami natin. ng steps ba ni Miro yan? Oo, kasama kaya 5 eh. Okay, so, ba't pa Kaya mo yan. Siguro, i-drive home mo na, Miro, ang ating episode. Okay. So, 3 things. Joke lang. So, to summarize, guys, basically naman, in all things, yun lang naman yung point may pros and cons. So, if one works for you, you cannot say na it should work for everyone. Yes. Kung yun yung preferred mo, edi preferred mo, pero don't spoon feed it na parang you would judge them based on Especially that. coming from a higher position. Kasi hindi mo rin naman alam yung background ng mga tao. And, yun nga, ang take namin is basically hybrid would work talaga. Parang 5 times if walang reason. Kung kailangan mo talaga, yun nga, yung physical things, healthcare, construction, and everything, na kailangan mo physical, so be it. Kasi kaya yun yung nature ng work. Oo, walang choice. Pero kung, yari, if yung work kaya mo naman talaga gawin sa house, If work then, from homeable naman siya. Oo. Tsaka, huling-huli, huwag mong sisihin yung isang bagay kung yun yung attitude mo talaga. Kunyari, kung Huwag tamad mong kang mag-aral i-project or sa amin tamad na ka katamaran talaga, mo, yeah. regardless in every environment na ilagay ka, magiging ganun yung ending mo. Maybe sa umpisa, magbabago ka, pero sa dulo, I don't think so. Anyway. Gawin nga natin to. What do you- Huwag nyo kami huwag nyo. At yan lang. Hindi And nyo that kaya. ends our podcast. Pero yun, if Powerful siya doon. watch our future episodes, Kung guys. nag-enjoy kayo sa video na to, tsaka sa kung kayo man yung company na yun or yung mga tao na involved dun sa mga videos na yun, pwede namin kayong i-guest dito para Pag-defend nyo yung sarili tayo. defend nyo yung mga opinions nyo kay Tiara using boxing gloves. So, sapakan kayo ni Tiara. Pero anyway, kung nag-enjoy kayo sa video na to or sa episode na to, like us kung nanonood kayo sa YouTube. Kung sa Spotify and Apple Podcast naman, rate us 5 stars para naman makatulong sa podcast namin. And subscribe na rin if you haven't already. Turn on post notifications so you won't miss any of our future episodes. So, ayun lang. Sa mga work from home dyan, Laban. Keep working. Keep working. Keep working. Keep working Pero wag from home. too much, parang si Tiara. Tiara. Oo, kasi di siya marunong lumaro. Lumaro. Yan. So, again, Wala akong power. walang loss of power. See you on Monday! Paalam! Boy. Gago, sabi ko sana gawin natin to. Ay, Kaso sabi ni Miro,